Ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng DZRJ 810 at 8Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa tanghali, ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa balita sa tanghali. Muli po sumasa inyo ang balita sa tanghali ngayong araw ng Lunes, December 21, 2015. Ako naman ang inyong karancho, Miguel Hill, para sa ating pasada balita. Pia Wurtzbach wagi bilang 64th Miss Universe. Comelec nagpaalala sa mga botante na bawal ang duwag sa debate. Finalist na mga kandidato isa sa pinal sa Enero 2016. Ayon sa Pag-asa, Onyok huling bagyo na ngayong taong 2015. Kahit sinalanta rin ng Bagyong Nona, Albay sumaklolo sa Sorsogon. Patay sa hagupit ni Nona, umakyat na sa 35 katao. 4 na posibleng umapaw. Ayuda, hiling ng mga taga-Aurora Province. Truck ng relief goods sinambangan sa Western Samar, 2 sugatan. Mga taga Central Luzon magpapasko sa ibabaw ng mga dike. Pinoy pangungunahan ng AFP 60th Anniversary Rites. Paglantad na mga umano'y tiyahin ni Senator Grace Poe, hindi udyok ng pera. Net satisfaction rating ni VP Binay bumagsak. Cybercrime tumaas ng 56% ayon sa datos ng Philippine National Police. Prutas at gulay nirerekomenda ng Department of Health para sa Noche Buena. Ayon pa rin sa Department of Health, nasa white alert ngayon. Malaysian jihadist napatay sa operasyon ng militar sa Basilan. Para naman po sa ating police report, Remittance Center pinasabugan sa Lamitan, Basilan. 3 improvised explosive device pinasabog ng Abu Sayyaf sa Sulu. Una sa ating mga balita, nagkalituhan man sa pag-anunsyo ng nanalo. Sa dulo ay nanaig pa rin si Pia Alonso Wurtzbach bilang 64th Miss Universe. Unang binanggit ng host na si Steve Harvey na si Miss Colombia Ariadna Gutierrez ang nanalo, ngunit kaagad niya naman itong binawi at pinakilala si Wurtzbach na Miss Universe upang basagin ang 42 taon na panunuyot ng Pilipinas sa nasabing titulo. First runner-up ang nakuha ni Gutierrez, habang second runner-up naman si Miss USA Olivia Jordan. 3 beses sumali sa Binibining Pilipinas si Pia noong pang 2013 at 2014 bago nakuha ang corona ngayong taon. Si Pia ang pangatlong Pilipina na nakasungkit ng titulong Miss Universe matapos nina Gloria Diaz noong 1969 at Margie Moran
noong 1973. Samantala, binakbakan ng mga netizens ang paglalatag ng kondisyon ni presidential candidate at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nakakasahan lamang niya sa debate si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas kung magna number 2 ito sa survey. Ginamit din ng netizens ang naunang payag mismo ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista na hindi dapat pumayag ang mga botante na hindi marinig sa isang patas na debate ang mga idea o vision para sa bansa, mga plataforma at mga programa at prinsipyong pinaninindigan ng kanilang mga kandidato lalo na kapag tumatakbo sa pampanguluhang posisyon. Mahalaga umano na makilala ng husto ang mga presidentiable sa ganitong klaseng harapan dahil dito lang tunay na masusukat kung ano talaga ang maaari nilang ialok na serbisyo sa sambayanan at hindi sa mga ipinoporma lamang nila sa political ads, mga campaign slogans at press releases. Ang unang COMELEC-initiated presidential debate ay gaganapin sa Mindanao at tinakda sa February 21 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pangalawa ay sa Visayas, March 20, nakatulad din ng oras, April 24, ang panghuli, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, dito naman sa Central o di kaya Southern Luzon. Sa Metro Manila naman idaraos ang nag-iisang vice presidential debate na itinakda naman sa April 10. Pero dahil sa paghahamunan ni Duterte at Rojas na nagsimula sa sampalan, suntukan at barilan na ngayon, ay gumawi na sa debate. Tila nasabik ang ilang netizens na mapaaga ang debate ng dalawang presidentiables. Sa ibang balita, aminado ang Commission on Elections or COMELEC na posibleng sa Enero sa susunod na taon makukumpletong listahan ng mga kandidato na tatakbo sa national at local elections sa 2016. Inihag ni COMELEC Chairman Andres Bautista na maaaring sa Miyerkules ay maglabas ng inisyal na listahan ang ahensya. Ayon pa kay Bautista, maaaring sa Enero maisapinal ng COMELEC ang paglalabas ng listahan para sa gagamiting balota sa May 2016 elections. Batay sa napagkasunduan, ay ilalabas ng ahensya ang listahan ng mga kandidato sa darating na December 23. Una nang naantala ang paglalabas ng nasabing listahan dahil sa mga nakabinbing pang reklamo na kailangan munang resolbahin ng poll body. Samantala, sa ulat panahon naman, posibleng huling bagyo na ngayong taon ang Bagyong Onyok. Ayon kay Pag-asa forecaster Benison Estareja, wala na silang namamataan sama ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Asahan umanong magandang lagay ng panahon sa bansa hanggang sa araw ng Kapaskuhan. Nabatid na pang-15 bagyo lamang si Onyok na pumasok sa ating bansa ngayong taon. 0 casualty naman ang naitala sa pagtamaan nito sa Mindanao. Sa iba pang ulat, pinadala ni Albay Governor Joey Salceda ang premyadong Disaster Response Group Team Albay sa mga bayan ng Bulusan at Irosin sa karatig lalawigang Sorsogon para umayuda sa mga sinalanta ng Bagyong Nona sa naturang lalawigan. Ito'y sa kabila ng paghambalos din sa kanilang lalawigan ng naturang bagyo na sumigundo kay Yolanda sa dami ng landfall. Naka-5 lapag sa lupa si Nona, samantalang 6 naman ang Yolanda noong 2013. Nanawagan din ang gobernador sa kanyang mga kalalawigan na gawing simple na lamang ang kanilang selebrasyon ngayong Pasko at magtabi ng pantulong para sa mga sinalanta ng kalamidad. Pinagtibay ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na i-deploy ang Team Albay sa 10 araw sa Bulusan at Irosin. Pang-15 Mercy Mission na ito ng Team Albay mula nang itatag ito ni Salceda noong 2008. Ang pinakahuli nila ay nitong nakarang Oktubre lamang sa Aurora at Central Luzon matapos
manalasa naman doon si Typhoon Lando. Nanawagan din si Salceda sa iba pa na bumuo at magpadala ng mga charity missions sa Sorsogon, lalo na sa mga bayan ng Bulusan, Irusin, Magallanes, Bulang, Barcelona at Matdog, at kung maaari ay mga bayan din ng Burias, Claveria at San Pascual sa Masbate. Samantala ngayon, tanggapin naman natin ang report ni Felix Tambongco, RJ Patroller numero 3. At ang kanyang uulat ay ukol sa mga Mines and Geosciences Bureau nagsasagawa ng validation sa epekto ng bagyong Nona. RJ Patrol! Felix Tambongco, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali. Nilino ngayon ni Mines and Geoscience Bureau Calabarzon Region Chief Geologist Socorro Hernandez na ginawa na nilang lahat para bigyan ng sapat ng kaalaman at babala ang mga kinakakulang ngayon sa hinggil sa lugar na kinukonsiderang flood at landslide prone sa buong rehiyon. Ayon kay Hernandez, ilang araw bago pa ang pananalasa ng bagyong Noni, nagpulong ng Regional Risk Reduction Management Council at sa naturang pulong, tinukoy nila ang mga lugar na posibleng tamaan ng landslide. Kabilang sa mga tinukoy ay ang bahagi ng Marikina, Infanta Road sa may bahagi ng Bagsaysay, Infanta, Quezon, kung saan isang Army Sergeant ang namatay matapos na tamaan ng gumuhong putik ang sinasakyan nito, kaya napagok ang ulot, agad namang namatay ang biktima. Tinukoy rin ng bahagi ng Barangay Tanawan at Sarial, Quezon na may dalawang namatay sa naturang lugar matapos na gumuho ang tinitirang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Una na rin inirekomenda noon ng MGB ang pagre-relocate ng mga residente. Subalit, dahil na rin sa kawalan ng kaukulang aksyon ng lokal na pamahalaan na natili pa rin ang mga residente sa Tanawan, bagamat inukonsidera na ito ay highly susceptible sa landslide. Sa datos ng MGB noong 2011, sa kasagsagan ng bagyong Ruby, naging isang landslide ang kanilang naitala, habang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nilang binabalidate ang naging epekto ng bagyong Noni sa buong rehiyon. Ito, si Felix Tambongco nag-uulat para sa DCRJ 8 Try Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Felix Tambongco. RJ Patrol! Samantalang oras po natin ngayon, alas 12:43 ng tanghali. Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, pumalo na sa 35 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Nona. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, 13 sa mga biktima ang mula sa Mimaropa. 8 ay mula sa Silangang Visayas, mula sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol at Metro Manila ang iba pang biktima. Sugatan naman dahil sa bagyo ang 24 na iba pa, habang nawawala ang 6. Dagdag ng NDRRMC, umakyat sa mahigit 2 bilyon ang halaga ng pinaslang or pinsala na iniwan ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura. Winasak din ni Nona ang 168,438 kabahayan, 35 pagamutan at 20 paaralan. Mahigit 165,000 na pamilya o katumbas ng 724,991 individuals ang kinailangan ilikas dahil sa kalamidad na nagpalubog sa 214 areas. Nakakaranas pa rin ng pagbaha ang 118 lugar, habang wala pa rin kuryente ang 8 syudad at 45 bayan. Binayo ng malalakas na ulan at hangin ni Nona ang gitnang bahagi ng bansa ngayong linggo. Bunsod nito, nagdeklara ng National State of Calamity si Pangulong Benigno Aquino III para mapabilis ang pag-ayuda sa mga nasalanta, lalo na sa Oriental Mindoro, Marinduque, Sorsogon, Albay at Northern Samar. Sumunod naman kay Nona si Tropical Depression Onyok na nagpalikas sa 3,118 families,
katumbas ng 14,581 individual. Wala pang naitatalang nasaktan o nasawi ang NDRRMC dahil kay Onyok na isa na lamang low pressure area. Samantala, alamin naman natin mula kay RJ Patrol numero 10, Ray Ferrer, ang update ngayon tungkol sa mga provincial buses na sa kanilang biyahe ngayong holiday season ayon sa LTFRB. Okay, Ray Ferrer. RJ Patrol! Ray Ferrer, magandang tanghali. Ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa mga provincial buses na bumibiyahe sa mga lalawigan ngayong holiday season. Kanina sinimula na ng LTFRB ang inspeksyon sa mga provincial bus company sa ilang lugar sa Metro Manila. Layo na LTFRB na matiyak ang roadworthiness ng mga papasayro sa sasakyan bago payagang makapagbiyahe sa kanilang destinasyon. Sinimulan ang inspeksyon ngayong araw, Disyembre 21 hanggang 24, at sa Disyembre 28 hanggang 30 ng katapusan ng buwan. Unang tinungo ng LTFRB ang mga bus terminal sa Pasay City at kasunod dito ang mga bus terminal sa Araneta Center sa Quezon City at sa Sampaloc, Maynila. Naglatag na rin ng help desk o public assistance ang LTFRB, katuwang ang DOTC at Philippine National Police upang tulungan at tumanggap ng reklamo sa mga pasahero. Mula sa Quezon City, Ray Ferrer ng DZRJ, 810 Trimedia, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat at mabuhay ka, Ray Ferrer. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, naka-red alert status ngayon ng ilang dam sa North Luzon dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig dala ng walang patid na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na ilang araw. Ayon kay Richard Orendine, isa sa mga hydrologist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o mas kilala sa PAG-ASA, malapit na sa spilling level o antas ng pag-apaw ang tubig sa Magat, San Roque, Ambuklao at Binga Dam. Nauna nang nagpakawala ng tubig ang tatlong dam sa Luzon, alas 6 ng umaga, Linggo, ang Angat, Ipo at Bustos. Sinabi ni Orendine dahil malapit na rin sa spilling level ang Magat Dam na ang current elevation ay nasa 193.24 meters. Ang San Roque na nasa 279.28 meters, ang spilling level ay nasa 280 meters na ngayon. Ang Ambuklao na nasa 750.68 meters ang spilling level habang nasa 752 na ngayon at ang Binga ay nasa 574.68 habang ang spilling level naman ito ay 575 meters. Sa sandalian niyang magpakawala ng tubig, ang Ambuklao at Binga ay sasaluhin ito ng San Roque Dam papuntang Anglo River sa Pangasinan. Gayunman, dahil malaki ang naidagdag na tubig sa ating mga dam, ay malaki anyang may tutulong nito pagdating ng El Nino basta't ma-maintain lamang ang elevation nito mula sa spilling level. Samantala, live na po at handang-handa na magbigay ng kanyang report na konektado sa dagdag bawa sa produktong petrolyo si RJ Patroller numero 5 na si Ed Doliente. RJ Patrol! Magandang tanghali sa iyo, Ed. Yes, magandang tanghali rin. Magpapatupad nga ng dagdag bawas sa kanilang produktong petrolyo ang Pilipinas Shell. Dagdag na 10 sentimos kada litro sa presyo ng gasolina habang rollback naman ng 1 peso at 20 sentimos sa presyo naman kada litro ng kerosene at 1 peso 75 centavos naman kada litro ng diesel. Ang dagdag bawas na presyo
ay mag-uumpisa alas 6 ng umaga bukas, December 22 at 2015. Mula dito sa lungsod ng Quezon, Ed Doliente, Patroller numero 5, nag-uulat para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Ed. Balita sa tanghali. RJ Patrol! Okay, ang oras po natin ngayon ay alas 12:51 ng tanghali. Samantala, humupa na ang baha sa Baler, Aurora, subalit lubang apektado ang kabuhayan ng mga residente doon. Gumuho ang malalaking bato mula sa bundok kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Wasak ang mga ari-arian ng mga residente dahil sa bahang umabot lampas tao. At hindi pa rin makapalaot ang mga mangisda dahil inanod at nawasak ang kanilang mga bangka. Kaya naman hiling ng mga residente ang ayuda, lalo na ang pagkain. Sa iba pa nating ulat, 2 sundalo ng Armed Forces of the Philippines ang sugatan ng tambangan ng kanilang sinasakyang military truck sa Pinabacdao, Western Samar, Biyernes ng umaga. Naghahatid ng bigas para sa mga sinalanta ng Bagyong Nona sa Eastern Samar ang mga biktima ng paputukan ng hininalang mga miyembro ng New People's Army. May kasamang 2 kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga sundalong o hindi nasugatan ng mga ito. Nanawagan naman si NDRRMC Undersecretary Alexander Pama na magsama-sama munang tulungan ng mga nasalanta. Posible namang mag-arkila na muna ng mga pribadong sasakyan para sa paghahatid ng mga relief goods. Samantala, nagbabalik si RJ Patroller numero 10, Ray Ferrer, at ang kanyang uulat naman ay tungkol sa mga government hospital sa lungsod Quezon na naka-alerto sa panahon ng Kapaskuhan. RJ Patrol! Ray, ano ba ang latest? Ito na, nakahanda na ang lahat ng government hospital dito sa Quezon City para sa pagsapit ng araw ng Pasko at Bagong Taon. Ang paghahanda ay ginawa ng mga paggamutan sa lungsod, alinsunod na rin sa pinalabas na white alert status ng Department of Health para sa lahat ng hospital sa bansa simula ngayong araw. Ibig sabihin nito, handa na ang mga paggamutan na tumanggap at tumulong sa mga taong magkakasakit, masusugatan at mapuputukan ng mga paputok at matamaan ng ligaw na bala ngayong Pasko at Bagong Taon. Kaugnay ito ang East Avenue Medical Center, Quirino Labor Hospital at Quezon City General Hospital ay inihanda na rin ang kanilang reception area, mga supply ng gamot na magagamit ng mga pasyente. Wala sa Quezon City, Ray Ferrer ng DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Ray Ferrer. RJ Patrol! Balita sa tanghali. Ang oras po natin ngayon alas 12:54 ng hapon. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, malaking posibilidad na sa mga evacuation centers o di kaya sa mga dike magpasko libo-libong residenteng naapektuhan ng pagbaha sa gitnang Luzon. Ito ay dahil sa pag-apaw ng Pampanga River dahil sa Bagyong Nona na nakakaapekto sa mga residente ng Bulacan at Pampanga. Ayon sa Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center, mananatili ang pagbaha ng ilang araw sa mga bayan ng Arayat, San Luis at San Simon. Candaba sa Pampanga dahil sa pagbaba ng tubig mula sa Nueva Ecija. Tamay din sa baha mga bayan ng San Miguel at San Ildefonso sa Bulacan, Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Nagbabala din ng posibilidad ng pagbaha ang PRFFWC sa mga bayan ng Angat, Norsagaray, Bustos, Baliwag, Pulilan at Plaridel sa mga susunod na araw.
Paliwanag ng ahensya na ang bayan ng Hagonoy, Kalumpit ay nagsisilbing catch basin ng tubig na nagmumula sa lalawigan ng Pampanga bago tumuloy sa Manila Bay. Dahil dito palagi ang bumabaha sa mga naturang lugar sa tuwing uulan sa gitnang Luzon. Sa kasalukuyan, marami mga lugar sa naturang mga bayan ang nakakaranas ng mula tuhod hanggang baywang na taas ng tubig baha. Sa iba pa nating ulat, naniniwalang Malacanang na maipapasa pa rin sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ay sa kabila ng kabiguan ng Senado at Kamara na maipasa ngayon taong 2015 ang BBL. Ayon kay Secretary Sunny Coloma, mismo ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang nagbigay ng katiyakan sa Malacanang na ay maipapasa ang nasabing panukala. Naniniwala si Coloma na sapat pang nalalabing sesyon ng Kongreso sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon para maipasa ang BBL bago ang halalan sa susunod na taon. Una na rin sinabi ni Senate President Franklin D. Rolon na buhay pa ang panukalang Bangsamoro Basic Law kahit pa hindi ito naipasa ng Kongreso sa taong kasalukuyan matapos na mag-adjourn ng sesyon ng mga mambabatas para sa kanilang Christmas break. Taliwas ito sa sinabi ni Senate Local Government Committee Chairman Bongbong Marcos na malabo nang maipasa ang BBL sa Aquino administration dahil sa pagiging gahol sa oras. Kaya tinasa mapagtibay ito, titibay, maipapasa na lamang ito sa susunod na administrasyon. Ayon sa Pangulo ng Senado, magpapatuloy pa ang deliberations sa BBL sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa January 18. At sa iba pang ulat, pangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang 80th anniversary ng Armed Forces of the Philippines sa Clark Air Base, Pampanga ngayong Lunes. Iabot ni Pangulong Aquino ang parangal sa 19 na sundalo sa isasagawang awarding ceremony. Aabot sa 800 kataong inaasahan dadalo sa selebrasyon na kinabibilangan ng mga opisyal at personnel mula sa AFP, Department of National Defense, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga dating pangulo ng ating bansa. Imbitado naman ang mga Cabinet at Diplomatic Corps, mga veterano, reservists, retirees, at iba pang mga panauhin. Balitang politika naman, mariing tinanggi ng magkapatid na June at Teresa Rodriguez na perang dahilan ng kanilang biglang paglantad at pagsasabing kilala nilang tunay na ina ni Senator Grace Poe. Init na mga ito na nais nilang matulungan ng senadora sa kinakarap nitong disqualification case. Makukonsensya sila niya kung madidisqualify ang mambabatas dahil sa issue ng pagiging pulot nito o foundling. Samantalang kilala naman nila ang tunay na ina nito. Matatandaan ang magkapatid na residente ng Barangay East Valencia sa bayan ng Buena Vista sa Guimaras ay lumantad kamakailan at nagsabi na ang kanilang namayapang kapatid na si Victoria ang tunay na ina ng senadora. Isa namang retired judge sa Bacolod na nag-alok ng 300,000 pesos para sa sino man makapagbibigay ng konkretong impormasyon sa mga tunay na magulang ni Senator Poe. At sa iba pang ulat, bumaba ang rating ni Vice President Jejomar Binay sa pinakahuling survey ng social weather stations para sa fourth quarter ng taong kasalukuyan. Nakakuha si Binay ng positive 24 o moderate rating, mas mababa ng 9 na puntos mula sa dating positive 33 o good rating. Bumagsak rin sa positive 7 o neutral ang net satisfaction rating ni Senate President Franklin D. Rolon. Gayon din sina House Speaker Sonny Belmonte at Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nakakapwa nakakuha ng negative 1 o neutral. Bukod pa rito, sumadsa din ang net satisfaction rating ng Senado, Kamara, Korte Suprema at maging ang gabinete. Ang survey ay sinagawa noong December 5 hanggang December 8. Samantala, tumaas naman ng 56% ang kaso ng cybercrime ngayong 2015. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, umabot sa 847 kaso ng cybercrime ang naitala sa loob ng 11 buwan ngayong taon.
Ito'y mas mataas sa 554 cases na naitala noong 2014. Kabilang sa mga cybercrime complainants na naitala ng PNP-ACG mula Enero hanggang Nobyembre ang online scam o estafa, online libel, online threat, identity theft, photo and video voyeurism, child pornography, email spoofing, online piracy, illegal recruitment, at marami pang iba. Ang nasabing bilang ay base umano sa walk-in complaints. At sa iba pang balita, inirekomenda ng Department of Health or DOH ang pagsama ng prutas at gulay sa magiging Noche Buena sa pagkainan sa Christmas Eve ng publiko ngayong Kapaskuhan. Ayon sa DOH, maliban sa tradisyonal na paggamit ng ham at queso de bola sa tuwing pagpasok ng Pasko, ay kailangan ng balanseng pagkain or balanced diet, lalo na ang gulay at prutas na madali lamang ihanda sa lamesa. Sinabi ni Health Secretary Janet Garin na malaking may tutulong ng nasabing mga pagkain na mabibili sa mga nangungunang palengke sa buong bansa at makukuha rin mula sa mga bakuran. Batay kasi sa pagtaya ng ahensya lalo na ng Philippine College of Physicians na ang Kapaskuhan ang pinakamasayang selebrasyon ng publiko sa pamilyang Pilipino. Subalit ito rin ang maituturing na pinakadelikado at nakamamatay kapag inatake ang mga naimpatyo. Okay. Mula pa rin sa Department of Health, isa sa ilalim sa white alert ng Health Department ang lahat ng mga ospital nito sa buong bansa simula ngayong December 21. Ngayon po, ayon kay Health Secretary Garin, ito'y bahagi ng kanilang paghahanda para sa posibilidad na tumaas ang bilang ng magkakasakit bunga ng malamig na panahon. Paliwanag din ni Garin, mas malakas ang posibilidad na tamaan ng ubo, sipon at lagnat ang mga bata at matatanda. Kapag nasa white alert status, lahat ng hospital personnel ay naka-standby para sa deployment at augmentation sakaling kailangan ng karagdagan medical services. Bukod dito, pinaghahandaan din ng DOH ang mga biktima ng paputok at ligaw na bala kasabay ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Samantala, sa iba pa nating ulat, kinumpirma ng militar na napatay sa nagpapatuloy nilang opensiba ang isang Malaysian jihadist na nagtatago sa Basilan. Ayon kay Major Filimon Tan Jr., tagapagsalita ng Western Mindanao Command na batay sa kanilang natanggap na ulat, isa si Muhammad Najib Hussein alias Abu Anas sa 26 na napatay na mga bandido kamakailan. Ang 38 anyos na si Hussein anya ay isang bomb maker na may koneksyon sa Islamic State or ISIS. Isa umano siya sa mga notorious personalities kasapi ng Black Flag Cell ni University Malaya Professor Dr. Mahmoud Ahmad alias Abu Hanzalah na nagtatago ngayon sa Mindanao. Dati umanong may-ari ng isang photo at stationery shop sa University Malaya si Hussein sa Petaling, Jaya sa Malaysia. Nagtago noong July 2014 sa Pilipinas matapos umanib sa ISIS. Sa kabila ng ulat, nagpapatuloy niya ang kanilang pagkalap ng karagdagang verifikasyon sa naturang impormasyon kabilang ng paghahanap sa bangkay nito. Samantala, para naman sa ating police report, tinarget ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang isang remittance center sa Lamitang Basilan na pinasabungan ng mga ito ng bomba linggo ng umaga. Ayon kay Senior Superintendent Oscar Nantes, hepe ng Basilan Police, iniwan ng suspect ang bomba sa harapan ng M. Luwilier. Maswerteng walang nasaktan sa pagsabog. Ayon kay Nantes, posibleng kagawa ng Abu Sayyaf Group ang pagpapasabog.
extortion ang isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad sa posibleng dahilan ng mga suspect sa pagpapasabog sa naturang establishmento. Gayunman, posible rin anyang isang uri ng diversionary tactic ng Abu Sayyaf ang pambobomba. Matapos mapatay sa isang operasyon noong December 15, ang nasa mahigit 20 kasamahan o miyembro ng Abu Sayyaf sa Al-Barka, Basilan. Okay, dito na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Lunes, December 21, 2015. Bukas po tayo magkakasama-sama muli. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.